Hi guys, good morning or good evening kung saan ka man sa mundo ngayon nanonood. For today's vlog guys is may interviewin tayong 3 years na dito sa abroad. Tsaka matagal-tagal na rin guys dito sa abroad. Isa din siyang barista. Actually senior barista namin, no? Hindi naman siguro senior. Hindi naman senior. Pero, kwentuhan lang guys. Kung gusto niyo yung video na to, please continue watching. So guys, nandito si Sir Alvin. Yeah. Constantine. Sige sir, pakilala ka muna sir sa... Ako si Alvin Constantino. Shoutout muna sa kababayan natin dyan sa Bacolod, Negros Island Region. Mga tropa natin dyan. Dito na ako, artista na. Dito na ako, oo. Inshallah, artista tayo dito. So, kumusta naman dito sir sa abroad na 3 years ka na dito? Matagal ba? Or natagalan ka na ba? Or okay na din? Parang nasanay na din sa culture, tsaka sa culture sa life. Siyempre, sa 3 years dito, tapos nagbakasyon ako for a month. Parang medyo na culture shock din ako sa Pinas ng pag-uwi ko. So nagbakasyon ka pa pala? Parang pala? Sa 3 years ko. 3 years mo? Tapos nagbakasyon ako for a month. Pero yung ko sa Pinas, yung presyo. Yung presyo ng pagkain medyo tumaas. Jollibee, tumaas yung Jollibee. Hindi na masaya. Hindi na bida yung saya. Let's say sa work. Sa work, medyo nakaka-adjust tayo. Diba, kung first timer ka. Yung una-una mo i-develop ka yung siyempre, yung language kasi interact ka sa customer everyday. Hindi lahat ng customer natin marunong mo na English. Tayo Pilipino, ABCD tayo. So may language barrier din sa pagdating sa trabaho, kaya siyempre, tayo yung mga adjust kasi tayo yung OFW ka, tayo yung pumunta dito. Customer dapat i-interview natin, tama. Basic Arabic lang. Basic Arabic. How are you? Pero yun talaga, kailangan talaga natin yung mga basic Arabic. Dapat maging comfortable yung customer sa'yo. Siguro sa 3 years na ginagawa, medyo nasanay na rin. Sa ugali ng mga Arabo, okay rin. So sa 3 years mo pala, hindi ka pala umuwi. Talagang diretso talaga. Kasi guys dito, 2 years kasi yung namin sa contract namin, 3 years is 3 years, di ba? Hindi, 2 years. Bali ako... 2 years? 20 years pa lang. Yung unang 2 years ko, pinera ko yung ticket ko. Hindi ako umuwi. Okay. Magkano naman yung bigay ng company? Around 2,000. 2,000 sa ticket. Sa ticket. Ticket man yung tawag. Yun lang tapos, nung pag-uwi ko na itong last month, ako yung bumili yung ticket. Tinabi ko lang. Wala pa. Hindi tayo rich. Ano pala yung tabi? Yung tabi yung kumbaga, siya ba, lay away pero yung item na sa'yo. Installment. Installment. Parehas 4 months. Home credit natin sa Philippines. Oo, credit. Pero kagandahan lang dito sa tabi is pwede mo gawin at your own, in your own, gano'n, sa app lang yung tabi. Guys, wala ditong interest yung installment. Kung magkano yung price is yun yung staggered payment mo for 4 months. Sa Amazon, na kanina. Above 1K, pwede mong i-6 months. Maganda na rin, no? Makakabili ka ng mga gusto mo dito. iPhone, Medyo depende din sa'yo kung gusto mo. Pero kapag priority mo yung family mo, syempre, doon ka magtabi sa family mo. Oo. Itabi mo na din yung Kasi dito yung interest sa tao lang, pero sa company walang bawal.
Meron yata, pero where? Ganun na Tashid. Ay, Wait lang. Yung ano yun? Ano? Tashid. Ano yun? Yung parang ano yun eh. Yung kumbaga sa atin, pwede tayong 1 year, 3 years na installment. Kaya na-approve nila yung mga specific salary, 3,500 above. Okay. Hindi pwedeng pababa. Ano ba yun? Pwede ka magtabi, pwede ka mag-installment ng iPhone. 200 per month. 300 per month. Pero ano natin, malaki na din yung interest. So, hindi siya ideal para sa atin kasi hindi naman ganun kalaki. So next question, Sir Aldwin. May mga sa span of 3 years of working here abroad, may mga naipundar ka na ba sa Philippines? Better yung 3 years na... Meron na din. Yung wow. Tulad na bahay. 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 3 years. Bahay, tsaka yun, bahay. Oh, kasi mano din ako, magastos din ako dito. May mga lugo din ako, mga laptop, cellphone, gadgets, mga sapatos, lalo. Kaya nga nag-OFW din, no? Para enjoy yung sarili. Ma-enjoy din natin yung sarili. Ako hindi ko maano kasi single ako ganon. Pero kapag family ka, syempre, yung konting luho lang, hindi masyadong laki. Kagaya sa akin, family man na ako eh, kaya kailangan kong mag-save talaga. For example, ako meron pa akong babayaran na sasakyan sa Pilipinas. Mabuti na nga yung wife ko ay meron ding sahod na saktong-sakto talaga sa amin, sa kanila dun. Kaya ako, support system tayo, no? Support system para sa pangarap na lang. Teamwork yan. Dapat mag-teamwork talaga. So yun yung mga na-invest na. Bahay talaga. Saka gadgets sa sarili. Gadgets pero yung bahay ko sana, para sa lola ko, kaso yung lola ko, kapag nandito ako namatay. I'm sorry. No worries. You're good. Alright. So, okay na din, no? 3 years na single ka, at saka meron bahay at lupa ka na, no? Okay na din, no? Medyo din. Nakaka-inspire na magtrabaho. Pero iba pa rin yung may, siyempre, mag-settle down ka na para mas improve yung mong tawag doon. Improve yung secured. Magiging secure siya in the future, in the near future. Siyempre, pero habang nandito ka, mag-try ka mag-invest sa Pilipinas, ang business or para hindi masayang yung stay mo dito. Kasi pag uwi mo ng Pinas, may ipon ka nga, pero wala ka naman investment. Mauubos lang yan. Kakagastos mo tapos apply ka naman ulit. So anong plano mo? After this, mag-exit ka na ba or mag-plano ka, patuloy ka? Anong plano mo dito? Depende sa pag-uusapan ng magiging asawa ko. Ay, okay. Kasi may mga plans din kami kung after a month siguro, tignan natin. Pero ako lang, gusto ko muna, siya muna yung umuwi, tapos ako yung mag-stay dito. So nandito yung asawa mo ngayon? Yung magiging asawa or GF dito pala, GF. Sana all. Sana all, nandito yung asawa. Yung kasintahan. After siguro mga may plans ko. Wala kayong planong mag-stay talaga dito sa Jeddah? Wala. Right, siyempre yung pamilya nasa Pinas, yung saya nasa Pinas. Yung pera na dito, pero yung saya nasa Pinas. Talagang totoo yung na yan, na quote na yan, yung reality na yan na nandito yung pera. Pero yung saya nasa Pinas. Nasa Pinas. Talagang, yung quote talaga yung ng OFW ng nandito, no? Kasi talaga sobrang hirap dito kung tutuusin lang kung wala kang ginagawang mga leisures, games like that, di ba? Talagang mahirap talaga. Kumbaga tawag dyan, mag-ipon ka para magpakasyon ka sa Pinas. Yun yung sabi nila. Nag-abroad ka para makapagpakasyon sa Pinas. Hindi naman. Mag-aano ka din ng mag-aalat ka din ng for your savings para sa future mo. So, guys, kasi dito,
2 years contract lang yung meron kami dito. Tsaka nasa sayo na lang if change change job or mga apply ka tsaka ma-hire ka doon. Meron din naman mag-e-exit yun yung dito after 2 years. After mag-end ng contract, no? Di ba yung mga ginagawa ng mga di ba? After 2 years contract, hindi mag-exit, cross country, mag-a-apply ng ibang para mataas din yung sahod, di ba? Pero dito kasi sa company natin, medyo okay din yung pasahod, may recommended bonuses, doon ako na pa rin yung another 2 years. Pero tignan natin kung may offer na naman na bago after 1 year. From now. Kasi magpo 4 years na ako next year. So nag-increase ka na ng sahod din, di ba? Oo, medyo. Wow! Sana all! Kaya, guys, hindi ganun kalaki, pero sakto. Linibre tayo nito ng gaming chair sa kasi siya pa lang yung may nasa tabi. Nagpatabi na lang din para... Soki ako sa tabi. Siguro after 2 months siya na yung master of the tabi. So, ano pa yung mga gusto mong ikwento na para mapanood to, baka mapanood to ng maraming kabayan natin. Tumataas yung real. Yung peso bumababa. Tingnan. Dati nung pagpunta ko dito 13 and 15. So, tingnan mo siguro yung minimum na sahod dito sa 2,000. Pag sa Pinas, punta tayo ng 35K na 2,000 Pinas. Medyo okay din. Actually, okay kami dito guys. Kasi hindi lang sa yung mga nare-receive namin. Marami po kasing bonuses kasi na binibigay sa amin ng kumpanya Actually, hindi pa ako nagsahod kasi 22 days pa lang ako dito guys, pero magsasahod na din. So, ma-experience ko na din yung ginhawa, no? Pero hindi pa naman talagang ginhawa kasi ginawa siya. Marami pa tayong kailangang bilhin para for our comfort here sa Saudi din, no? Kasi talaga ako, dalawa yung baby ko at saka may asawa na ako. Sobrang miss ko na sila, no guys, sa 22 days ko dito sa Saudi. So mahirap talaga. Siya, uhuti siya dito yung niya, at saka single keme pa siya ngayon. Hindi, tsaka syempre wala din akong nanay tsaka tatay, makinang sulong. Parang nasanay na yung sarili ko. Nagiging introvert pa. Hindi naman introvert. Extrovert ka na. Oo. Extrovert ka nga, charas. Yung pagdating dito sa Saudi, parang hindi ako masyadong na homesick. After a year pa gano'n. Yung naanoy mo yung simoy ng hangin ng Manila. Pero iba pa rin yung nasa Pinas ka. Kasama yung pamilya mo. Family talaga, family matters talaga pag OFW ka. So, ano naman pinagagawa mo dito para lumipas yung mga araw? Movie marathon, online games. Kasi mahirap dito pag yung oras natin parang wala na tayong, parang maliit na lang yung oras natin for leisure. Working hours natin 12 hours. 12 hours guys. Actually, meron na yung fixed overtime. That's why 12 hours tapos pagdating mo ng bahay, magluluto ka ng pagkain, pagkain ka, siguro baby time muna. Baby time mo. Hindi yun nawawala yung baby time kasi baby time. Pagkatapos ng baby time, tulog ka na, siguro matagal na, 6 hours. 6 hours. 5 hours. Natulog? Grabe no. Tapos mag-12 hours. Araw-araw yan. Tapos yung bibilangin mo lang sa every month mo na yung day off. Magbibilang ka lang ng day off para mabilis yung oras. Yan lang yung iisipin mo. So yun. Actually, kwentuhan lang talaga guys na. Parang wala na. Kasi nag-jamming kami kanina jamming kami kanina. Kaya i-improve ko yung voice ko. Naisipan kong mag-interview sa kanya. Kasi kararating lang niya, kararating lang niya. Galing siyang bakasyon, sana all. Wala pa sa loob. Maraming pa sa lubong siya. Ito.
Ito, mga bongbongs, Mercy. Ito yung mga ano niya. Shout out sa Bacolod. Bacolod box. Yun. Namin din. Dito sa flat namin guys, di ba na vlog ko dito yung sa flat namin, may 2 rooms, may 2 CR, at 5 kami dito. Mga 4 kaming Bisaya dito guys. So, Visayas. from Visayas. Saka yung isa lang yung from Cavite. Cavite ba yan? Oo, Cavite. Tapos pangasawa sa ng taga Mindanao. Ilonggo din. Ilonggo yun. Magiging Ilonggo na din siya. Magiging Ilonggo na din sa namin gate na Bacolod, bongbongs. Yun na. Oo. So, ngayon, may last question akong tatanong sa iyo or kahit advice na lang sa mga papunta dito or sa mga OFW na nandyan na siguro makakapanood nitong vlog na to. Ano yung mga advices na may impart mo or ma-share mo sa kanila? Siguro, mag-ipon tsaka mag-invest. Yun lang. Para yung habang nandito kayo, hindi masasayang yung effort nyo. Para pag-uwi ng Pinas, after contract, may magagamit kayo, may pagkakaabalahan. Siguro, kung lalago yung negosyo, yung investment, hindi ka na makakabalik dito. Yung investment, tsaka ipon. Yun lang. Para pagdating ng Pinas, hindi masayang yung mga effort mo dito. So, ipon and investment talaga yung na-advise mo sa kanila sa mga OFW natin. Saka pagdating dito, medyo iwasan yung luho. Kung gusto mo mag-ipon. Kasi maraming luho dito eh. Mga gadgets, marami kang mabibili kasi mura eh. Kung pag mo na-convert, gastusin mo kasi masasaktan ka lang. Yan lang. Wala nang iba? Wala na. Mga advices ng mga para sa mga papunta pa lang dito na first timers. Ano yung mga sasabi mo? Lakasan na yung loob. Kasi pagdating dito, hindi naman lakas ng loob. Saka yung perspective mo dapat diretso na. Pagdating mo dito, isipin mo trabaho lang. Pag-uwi mo ng trabaho, Kung may family, magbigay kayo ng time. Hindi pwedeng mawala ng time kasi iba pa rin yung communication. Kalas, yun mo. Shukran! Shukran, Habib. Assalamualaikum. Salam salik. Maraming laham. So guys, mga usapan lang namin actually is na shinare ni kabayan Aldwin Constantine. So guys, sa mga gusto mo mag-like sa kanyang page siya. Page talaga. OF, meron ako. Yung mga advices niya guys, ito talaga yung pinaka-importante, yung mga advice ng mga nauna sa atin, ng mga like 3 years na dito sa abroad. Yung pinoint out niya talaga is mag-ipon at saka yung investment ng natural. Kailangan talaga itong dalawang to is very much crucial as a OFW, no? Kasi pumunta ka nga dito para mag-ipon at para sa family. O kung may family ka man, talagang kailangan mong mag-ipon at saka mag-invest para sa kanila, para sa future ninyo. Okay. So guys, actually, ito lang, yun lang, parang random chika lang yun, our kabayan. Kasi ako din is bago pa lang akong vlogger, kaya small time vlogger pa lang ako, hindi pa ako nag-i-income guys. Sharing our thoughts lang. Parang pa din ako, nauutal pa din ako, at saka Bisaya din ako, may hinihirapan akong mag-Tagalog, kaya yun. So guys, I hope na nag-enjoy kayo sa kwentuhan namin ngayon, sa vlog na ito. At kung may mga katanungan po kayo, comment lang kayo sa comment box down below, no? Dito. Saka, so may mga katanungan pa kayo regarding dito as an OFW dito sa Saudi mismo, no? Specifically sa Jeddah, Saudi Arabia. Baka pwede natin yung masagot, or kung hindi natin kayang masagot, meron naman ditong maraming mga
mga senior na dito, no? Mga senior na mga like 10 years, 7 years dito sa abroad. Meron paggaling. Ano? Mga paggaling. Mga paggaling, gusto nyo, mga Pakistani. Yun yung interview natin. Mga 10 years na yun. Meron tayo dito. Oo. Kaso mahirapan tayo kapag-usap. So yun, kung nagustuhan nyo itong vlog, like and share and subscribe na din guys. And hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong vlogs dito sa Saudi Arabia. Yeah. So guys, God bless and see you on the next one. Yep. Peace.